Next slide. Magandang hapon, Kuya Vince. Kumusta ka dyan sa Pasig? Magandang hapon, Ate Grace. Nako, eto, meron ako allergic rhinitis. Kaya patawarin niyo ako, meron akong bimpo. Gagadya-gadyan ako. Pero kailangan natin gawin ito, kanya tuloy-tuloy natin. Ganyan talaga. Yes. At Kailangan i-welcome gawin. natin sa ating i-welcome natin lahat ng ating mga taga-subaybay, mga taga-pakinig natin sa radyo dito sa ating programa. A day with Ate Grace. And Kuya Vince, ngayong Mga March 2, ka-day. 2024. Yes, O, kumusta March. kayo mga ka-day? Oo, March mga 2, ka-day na. 2024. Ayan, Marso na. Ang bilis. Alam nyo ba kasi si Kuya Vince magbi-birthday siya sa kanyang born again experience sa Panginoon by August ba, Kuya Ogo. Vince? August 2024. At kami din ng asawa ko, we will be celebrating our 30th wedding anniversary this August 2024, Kuya Vince. Actually, 30 years ago. 31 na. 31 years na ako sa August. 31 na ba? Oh, 2024, hindi, 20, 94. 1993 ako eh. 1993. 93. Hindi 94. 94 ako dito Okay. sa So, Pilipinas. Nagsimula, okay. 94 So, ako dito sa Pilipinas nagsimulang mag-church sa born again. okay. Pero Pero yung born again experience was in 1993. Okay. 93. So, Yeah. yun pala yun. Yung kanyang pag-uwi dito kasi nakakilala siya sa Panginoon una nung nandun siya sa UK through Yeah. 700 Club Asia. Kaya Kaya napaka pag, nata, pag natanggal ang ilong ko, pasensya na kayo ha. okay. So, ngayong hapong ito, tayo ay masaya at punong-puno ng excitement na nasa lesson 14 na pala tayo, Kuya Vince, sa level 1 ng ating discipleship evangelism na Yes. module. At ito po ay ang The Power of a Spirit-Filled Life by Don Crow ng Andrew Wommack International Ministries na tayo po ay kinuha po natin ito sapagkat ito ay libre naman na makukuha natin sa kanilang website. Sila naman ay nag-encourage na ito ay gamitin upang maituro sa maraming tao. And I know this is part of the extension of their ministry kasi ginagamit natin sa ating programa. At ito nga ay isang magandang turo na dapat malaman ng bawat isa na merong kapangyarihan na kalakip ang pagkakaroon ng buhay na puno ng Espiritu Santo ng Diyos. Kaya kayo po dyan, maging excited kayo, be ready para po sa lesson ito. So as we come to the Lord in prayer, samahan niyo po kami. Ama naming Diyos na nasa langit, maraming salamat sa hapong ito sapagkat ikaw ang aming kasama. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sapagkat kami po, Panginoon, ay sinusustain mo sa bawat pagkakataon na kami ay magpaprograma. Ikaw ang aming inspirasyon, ikaw ang aming karunungan, ikaw ang aming provision sa lahat ng bagay. Salamat, Panginoon, sapagkat sila na nandyan sa kabilang linya, Panginoon, ay inaabot mo. Binubuksan mo ang kanilang mga puso't isipan upang tanggapin nila ng buong buo ang katotohanan ng aming ibabahagi ngayong hapon. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang kalakasan at ang kumpletong kagalingan ni Kuya Vince mula sa kanyang allergic rhinitis in the name of Jesus sa pamamagitan ng mga latay ni Jesus. Siya iyong pinagaling na. Ganyan din po, Panginoon, si Pastor Serge sa technical side, pagpalain mo po siya. Maraming salamat sa kanyang buhay na kanyang iniaatang sa paglilingkod sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa technical side ng radyong ito, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat for the entire 1 hour, ikaw ang aming kasama sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay. Amen. This is the start of what we're going to talk today.
sa The Power of a Spirit-Filled Life. We can turn our Bibles to Mark 16:15-16. This verses of Mark 16 is known as the Great Commission, katulad din po ng sa Matthew 28:19-20. In here, Jesus said to his disciples, "Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned." So, ibig sabihin dito, si Jesus mismo yung nagbigay na o nag-commission, nagsugo sa kanyang mga disipulo na sila ay humayo at pumunta sa bawat lugar, sa lahat ng lugar sa buong mundo at ipahayag ang balita ng kaligtasan sa lahat ng tao. At ang sabi niya rito, ang sino mang sumampalataya ay at mabautismuhan ay maliligtas at ang hindi po manampalataya ay mapapahamak. So yun po yung sinabi ni Jesus sa Mark 16:15-16. At sa Acts 8 naman, verses 5 and 12, ang sabi po rito, we see how this commission was worked out through the preaching of Philip in Samaria. Ito po yung pag-preach ni Philip sa Samaria. So let's try to see this. Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ unto them. But when they believed Philip preaching the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. So, si Philip po ay isa sa mga tagasunod ni Jesus at dahil nalaman niya po ito na Great Commission na nanggagaling kay Jesus, siya po ay humayo sa Samaria at itinuro niya at ang mensahe tungkol sa kaharian ng Diyos o paghahari ng Diyos at tungkol sa pangalan ni Hesukristo. At marami pong babae at lalaki ang nanampalataya, tumanggap kay Jesus at nagpabautismo. Yan po yung account sa Acts chapter 8 verses 5 and 12. So the question is, did these people of Samaria become Christians according to Mark 16:15-16? Ang sagot po doon ay, yes, they did. Sila po ay naging Kristiyano o mananampalataya ni Hesukristo. Wala pong question doon kasi tinanggap nila yung balita ng kaligtasan at ang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at sa pangalan ni Hesukristo at sila po ay nabautismuhan sa tubig. Philip went to the city of Samaria, preached Jesus Christ, and through faith in Christ, they were baptized. Yun po yun. Both men and women, wala pong hindi lang lalaki, kundi lalaki at babae ang tumanggap at nabautismuhan. And according to the Great Commission, we could say these people were saved, pero merong isang tanong. Kasi sila'y nabautismuhan sa tubig, yung sinasabi nating bautismo, katulad ng bautismong ginawa ni Juan Bautista kay Hesukristo when Jesus was baptized sa water. So, eto po yung tanong doon. Kung sila ay tumanggap kay Jesus at sila ay nabautismuhan sa tubig, mula nung narinig nila ang magandang balita ng kaharian at paghahari ng Diyos at ang kaligtasang tinapos ng Hesukristo doon sa krus at sila ay nagpabautismo sa tubig. Ang tanong dito, Kuya Vince, sila ba ay tumanggap ng bautismo sa Espiritu Santo automatic after na sila ay tumanggap kay Jesus at sila ay nabautismuhan sa tubig? Yun po yung tanong at si Kuya Vince ang magpapatuloy dyan sa katanungan yan. Yes. Medyo masalimuot. Well, parang masalimuot.
Pero tingnan natin kung ano sasabihin ng ating pinag-aaralan ngayon. The Bible speaks about John baptizing in water, but only Jesus Christ could baptize with the Holy Spirit. So, kahit sino sa atin, pwede tayo mag-baptize ng kahit na sino sa water. Kaya lang, ang baptism of the Holy Spirit, Jesus lang talaga ang pupwede. According to the scripture, people believed were saved and were baptized, but they had never received the baptism of the Holy Spirit. Okay, sa Acts 8:14-17, now when the apostles which were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent into them Peter and John, who, when they were come down, prayed for them and they might receive the Holy Spirit. For as yet he was fallen upon none of them. Wala pang Holy Spirit. So, pagtanggap, di ba, nila kay Kristo, sinasabi dito na hindi agad-agad nagkaroon ng Holy Spirit. So only they were baptized in the name of the Lord Jesus Christ, then laid their hands on them and they received the Holy Spirit. So, Laying of their hands. pero pag inisip mo yan, okay, binaptize mo, sila din naman na nag-lay hands para magkaroon ng Holy Spirit. So, ibig sabihin, dito sa sinasabi dito, pwedeng after baptism, pwede mong i-lay hands for them to have the Holy Spirit. Yes. Di ba? Kasi yun yung sinasabi dyan eh. Correct. We can see from the scriptures that because a person has believed, been baptized, and saved, doesn't mean they receive the baptism of the Holy Spirit. No? The Holy Spirit has come into their lives. In John 20:22, we see that the Holy Spirit regenerated the disciples. But it was on the day of Pentecost that they were baptized with the Holy Spirit and empowered by God. Day of the Pentecost, dito yung nagkaroon ng speaking in tongues sila. Yan yung day of the Pentecost, di ba? Parang, pero at that time din parang 3,000 were saved as well at that time. Hindi ba? So, nung nabaptize sila sa Holy Spirit, yun yung time na nag-baptize sila dahil tumanggap sila kay Kristo. 'Di ba? Hindi lang sila nag-baptize sa water. So parang pwedeng mauna baptism of the Holy Spirit bago mag-baptism sa water, or pwede water katulad nung nangyari sa Samaria. Tapos nagbaptism sila ng Holy Spirit, 'di ba? Pwedeng ganon. There is a difference between the quickening of the Holy Spirit in salvation and the baptism of the Holy Spirit when He comes upon an individual. So that magkaiba yon. Yung salvation, may Holy Spirit na rin. Kumbaga parang ako, nung tumanggap ako kay Kristo, ang dami ko nang nadidinig kasi dati isa lang nadidinig ko dito sa bandang kaliwa. Yan yung nag-lead sa akin para magpa-sex change, para mag-asawa, para magpunta sa England, ganyan, 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 ganyan. Yan yung boses na nag-lead doon. Tapos nung tinanggap ko siya sa England sa 700 Club noong 1993, mayroong lumabas na isa pang boses. Nagulat ako, bakit dalawa? parang medyo nabaliw-baliw yata ako, dalawa. Pero tapos pinapakiramdaman ko, yung dito sa kaliwa, parang ano siya, parang ang pakiramdam Negative. ko. Hindi syempre very, very good si Satan sa ganyan. Hindi papalabas yung negative siya. Deceitful. Yeah, Deceptive, di ba? Pero yung sa kaliwa, simple lang magsalita. Ay, sa kanan, simple lang magsalita. Pero,
pag iniisip mo at kinumpara mo doon sa sinabi doon sa kaliwa, parang mas tama yung kanan. No? Meron, kasi nga nag-receive na ako kay Jesus, so meron na akong discernment. Nararamdaman ko na kung alin yung mas tama. May mga bagay kung paano ako dapat magdasal, uh, nadidinig ko yon. Tapos may mga visions ako. Kinakausap ako ng Holy Spirit sa mga visions ko na ang dami-dami, hindi ko naman maintindihan kung ano yun. Tapos later on, nakita ko, nangyari siya. So all the visions were mine. Akala ko may visions ako na for other people or for the future o parang nagmamala Nostradamus ako. Hindi naman pala. Hindi ganon. Lahat ng visions ko is for myself. For my spiritual growth, for my stability in faith. Kaya hanggang ngayon, kaya stable ang faith ko is because of those visions. And I praise God for that. Yun ay sa Holy Spirit na from salvation. Nung nabaptize ako sa water, sumigaw-sigaw ako, nagkaroon ako ng red sa mata, nakapikit akong ganyan. Maliwanag, anong oras yung alas 10 ng umaga? Maliwanag, so makikita mo, pag nakapikit kang ganyan, makikita mo maliwanag. Tapos may gumano na red sa mata ko. Ay, naranta ako noon, parang, ano nangyayari? So nilutang na akong ganyan. Ganyan ako. Tapos iyak na ako ng iyak. Iyak ako ng iyak. Hanggang sa nagsisisigaw ako talaga. Nagsisisigaw ako sa iyak ko. It was ano talaga, a different thing. Tapos, shortly after that, na may nagtuturo sa akin na ibang lengguwahe sa system ko. May ibang lengguwahe sa system ko na yun siguro yung speaking in tongues. Kaya nakapag-tongues ako. And hindi naman lahat nakakapag-tongues, no? Kasi gifts yan eh. Iba-iba tayo ng gifts, no? So, there is an immersion of the Holy Spirit that comes upon the individual and empowers them. Yan Simula yon. noong 1994, sorry, simula noong 1994, iba na yung empowering sa akin. Pero babae pa ako nito ha. Imagine mo, ini-empower na ako ni God, babae pa ako. Kaya let us not be judgmental sa mga transgender na hindi pa pwedeng pasukan ng Holy Spirit kasi pinasukan ako ng Holy Spirit at that time. Kanya, kung hindi papasukan ng transgender ng Holy Spirit, paano sila magde-decide magpagupit? Aber? Sipin mo. Kung hindi pinapasok, hindi nagsasalita si God sa kanila at pinasukan sila ng Holy Spirit at hindi sila, kung tumanggap sila kay Kristo, babae pa sila. Alam nga naman, kailangan magpaputol muna bago tumanggap kay Kristo. Parang, excuse me, mag-isip-isip nga tayo, no? Kailangan tumanggap muna kay Kristo, nakababae siya, tatanggap kay Kristo, magiging Christian siya. Mag-iiba yung kanyang character and everything. Tapos, papasok ka ng Holy Spirit, di ba? Yun yung isang hindi pa empowering. Indwelling pa lang yun, di ba? Yung quickening of the Holy Spirit in salvation. Di ba? Kung para nakakakonekta na siya kay God. So, hindi natin po pwedeng husgahan ang isang transgender na alam niya, tumanggap siya kay Kristo, pero namumuhay pa rin ng ganon. Antayin natin makinig siya sa Panginoon. Antayin natin na ang Panginoon ay sila ang ayusin. Ang problema kasi natin masyado tayong mainipin. So kung may immersion ka ng Holy Spirit, di ba, that comes to an individual, empowers them. Kung totoong may immersion ka ng Holy Spirit, meron ka ring patience kasi that's one of the fruit of the The Holy fruit. Spirit. Di ba? Kung wala kang patience sa iyong nakikitang transgender, hindi mo naman miniministeran pero iniirap-irapan mo
Tapos kung ano-ano pang sinasabi mo, hindi ka totoong may Holy Spirit. Kasi wala kang patience. So, importante yon. Even though a person has been saved, it doesn't mean that they have been baptized by the Holy Spirit. So, malamang, yung mga ganon, na walang patience sa pagbiminister at dahil uh, foreign sa kanila yung mga ganong LGBT, wala pa silang baptism of the Holy Spirit. Yung immersion na sinasabi. So palagay ko dapat mag-immersion sila para umayos Yes. ang kanilang karakter sa mga makasalanan. At hindi ko mo tumanggap na kay Kristo ay hindi na nagkakasala. Nagkakasala pa rin. Kahit nga tayo, kakasala pa rin, di ba? Kanya, itong ganitong sitwasyon ko ngayon na ako may allergic rhinitis, pinipuwersa ko kasi kailangan lumaban eh. Hindi ba? Dahil immersed na ako sa Holy Spirit, lalaban ako. Hindi ba ate? O kaya You ituloy mo have the na. power. Yes, you have the Yes, power. correct. So, napakasarap ng you are empowered by God through the Holy Spirit. Ito na yung kinikwento ni Kuya Vince na yung una, yung nung tumanggap pa tayo kay Kristo, wala pa tayong Holy Spirit. There is already, yung sinabi kanina, there's already the quickening of the Holy Spirit and salvation. Kasi, yun na yung espiritu natin ay napalitan na ng Espiritu Santo ng Diyos na banal. And the righteousness of Jesus is already in us. Pero quickening of the Holy Spirit yon. Yun yung born again experience na nawala na yung luma nating imahe ng makasalanan sa espiritu kasi yung kamatayang rini-refer dito na babayaran ay yung kamatayan espiritual. So dahil tumanggap tayo kay Kristo, tinanggap na natin yung buhay na walang hanggan, and that is the born again experience. At silyado na yung ating espiritu, mula nung tayo tumanggap kay Kristo, kailanman na hindi na yun magkakasala. Ang nagkakamali na lang at nagkakasala sa atin ay ang ating kaluluwa at ang ating katawan. Subalit, sa bawat araw na tayo ay emerge na sa salita ng Diyos at sa Espiritu Santo ng Diyos, dahil ang ano dito na nung wala na si Jesus dito sa lupa, ang paraan ng pagtanggap ng bautismo sa Espiritu Santo ay sa paraan na ang lingkod ng Diyos ay ipapatong ang kanyang kamay sa iyong ulo at ikaw ay papanalangin at natumanggap ng bautismo sa Espiritu Santo, and the baptism comes unto you. At isa po sa bunga ng bautismo ng Espiritu Santo sa iyo ay ang pagsasalita sa iba't ibang wika. At yung katulad ng sinasabi ni Kuya Vince, nabanggit niya na during the day of the Pentecost ay pagkatapos po noon na sila nagsalita sa iba't ibang wika, nung mag-preach na sila, Peter, dahil doon sa empowerment of the Holy Spirit, doon po sa baptism of the Holy Spirit, talagang yung boldness, yung kapangyarihan ng Diyos ay talagang kitang-kita doon sa epekto ng pagbabahagi nila ng balita ng kaligtasan at ng salita ng Diyos. Sapagkat immediately after that, 3,000 ang naligtas at tumanggap kay Jesus. Kaya tuloy-tuloy po tayo dito sa sunod na bahagi ng ating pinag-uusapan. In Acts 19:1-2, it states, "And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coasts, came to Ephesus, and finding certain disciples, he said unto them, Have ye received the Holy Ghost since ye believed? And they said unto him, We have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. Paul said, Have you received the Holy Spirit since you believe? They said,
we don't know anything about the Holy Spirit. Paul said, if you weren't baptized with the Holy Spirit when you believed, where were you baptized with? What were you baptized with pala? They said, we were baptized with John's baptism. I believe Paul explained more perfectly about Jesus being the Christ. And these believers then identified with Jesus through water baptism. In verses 6 to 7, it says, and when Paul had laid his hands upon them, the Holy Ghost came upon them, and they spake with tongues and prophesied, and all the men were about 12. So dito, yung tumanggap ng bautismo sa Espiritu Santo, natanggap nila sa pamamagitan ng pagpatong ng kamay ni Apostol Pablo. Yan na po yung sinasabi yung ating mga pastor o mga spiritual leaders sa church. Kung nais po nating mabautismohan sa Espiritu Santo, ipapatong po ng ating mga spiritual leaders, ang ating mga lingkod ng Panginoon sa iglesia, ang kanilang mga kamay sa ating ulo, at darating sa atin ang bautismo ng Espiritu Santo. At doon na po magsisimula. Nabibigyan po tayo ng iba't ibang wika na hindi po natin mauunawaan. Maging ang kaaway ng Diyos ay hindi mauunawaan, pero ang Diyos ay alam niya kung ano yung ating sinasabi. At pagka tayo ay nananalangin in different tongues, nagkakaroon ng mga prophecies na i-edify ang ating mga sarili. Dito po sa pagkakataong ito, si Apostle Paul ay naglay hands sa 12 mga lalaki. Yun po yung kwento dito po sa ating binasa mula po sa Acts chapter 19 verses 1 to 2. At kung titignan po natin yung sa verses 6 to 7, yun po yung ipinatong ni Apostle Paul ang kanyang kamay sa mga lalaking ito. And even though these people were disciples who believed in the Messiah who was to come, they hadn't been baptized with the Holy Spirit. A person can be born again and water baptized without having been baptized in the Holy Spirit. The baptism in the Holy Spirit is a separate and distinct experience from conversion. Ito na po yung sinasabi po namin ni Kuya Vince, na nung tumanggap tayo sa Panginoon, oo, masaya tayo, excited, because we know that we will no longer be suffering from eternal damnation, from eternal death, or eternal separation with God, dahil tinanggap na natin ang tagapagligtas. Pero, katulad ng pangako ni Jesus na siya'y babalik na sa Ama at siya'y uupo sa kanan ng Diyos at kanyang ipapadala ang Espiritu Santo upang maging katulong natin sa mga gawain natin at trabaho na pinagkaloob sa atin ng Diyos in fulfilling the Great Commission na iniwan ng Panginoong Jesus. So, doon lang po nagsimula. Di ba si Philip nag-preach, nabaptize sila sa water. Pero nung nabaptize sila sa Holy Ghost after the Pentecost, na nakita na parang merong konting apoy sa kanilang mga ulo at sila nagsalita sa iba't ibang wika. Pagkatapos po nun, kitang-kita yung pagkakaiba doon sa kapangyarihan ng kanilang pagbabahagi ng balita ng kaligtasan at sa kanilang pagpipreach ng salita ng Diyos. Maging tayo po ngayon, ganun din ang ating karanasan. Pag ikaw ay spirit-filled believer, spirit-filled preacher, spirit-filled servant of God, kitang-kita po yung kapangyarihan na lumalabas sa iyong bibig, maging pag ikaw ay nanalangin sa may sakit, nararamdaman at nakikita ang kapangyarihan ng Diyos
na nasa iyo dahil po sa Espiritu Santo na nasa iyo. And the the operation, the manifestation of the power of the Holy Spirit started when you were baptized by the Holy Spirit. At nung paglay hands ng kamay ng lingkod ng Diyos, it is the power of Jesus that is coming down upon that person. Kasi si Jesus ang nagbabautismo sa Espiritu Santo. Yun po yung tandaan natin. Na from our, marami pong mga Kristiyano, naalala ko si, I don't know if you know, Peggy Joyce Ruth, isa po siyang powerful preacher. Siya po ay nakakilala sa Panginoon sa isang denomination na hindi nananampalataya sa baptism of the Holy Spirit. Pero po, naranasan niya na ang buhay pala kahit tinanggap mo na si Kristo Jesus, pag wala ang Espiritu Santo, talunan ka. Pagka nakita niyo po yung, narinig po ninyo ang kanyang testimony, nakaka-inspire. Kaya po ngayon, mula po siya sa hindi nananampalataya sa bautismo ng Espiritu Santo, pero nung natuto siyang manampalataya, nako talaga, pag narinig mo siyang mag-preach. Kahit po si Andrew Womack was also raised in a Christian family na hindi nananampalataya sa bautismo ng Espiritu Santo dati. Pero nung malaman niya ang katuruan tungkol dito at kanyang tinanggap ang bautismo ng Espiritu Santo, there was a big, big difference doon sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. So, Kuya Vince, in conclusion, ikaw na po. Okay. So, although I can baptize a person in water, sinasabi nga na lahat, di ba, kanina pinag-uusapan natin, pwede nga tayong magbaptize in water tayong lahat. I can't baptize them in the Holy Spirit. Kasi hindi naman sa akin galing ang Holy Spirit. O hindi sa atin galing ang Holy Spirit. Galing kay Kristo. Only Jesus can do that. If you have never asked Jesus to baptize you with the Holy Spirit, why don't you ask Him now? So, Amen. Holy Spirit, Jesus Christ, baptize me with your Holy Spirit. Yun lang naman ang sasabihin natin. Diba? Yun lang ang ating sasabihin. Sa Luke 11:13 says, if you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more shall our Heavenly Father give the Holy Spirit to us that asks Him? So kung tayo ay humihingi ng Holy Spirit, bakit hindi naman niya ibibigay? Kung tayo ay na kay Kristo, ibig sabihin, qualified na tayo to be children of God. No? Yun ang prerequisite in order to be a true child of God. Kailangan nasa atin si Kristo. Yes. No? Kung nasa atin na si Kristo, child tayo ng God, bakit hindi naman tayo bibigyan ni God kung hinihingi natin ang Holy Spirit? So, importante, hingin natin ang Holy Spirit talaga. Diba? Kailangan natin hingin ang Holy Spirit sa ating Panginoon. Diba? Why don't we ask Him today? Sige, mag-pray tayo muna at hingin natin ang presensya ng banal na Espiritu sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Panginoong Hesukristo, maraming salamat dito sa katotohanan na sinabi mo na kailangan kaming humingi sa iyo ng banal na Espiritu. Gina-guide po namin, ina-usher po namin ang lahat ng mga kaday namin na nakikinig ngayon at gustong magkaroon ng banal na Espiritu. Panginoong Hesukristo, hinihingi namin ang presensya ng iyong banal na Espiritu. Igay mo po sa aming lahat ang presensya ng iyong banal na Espiritu. At naniniwala ako na lahat na nakikinig ngayon na na kay Kristo ay magkakaroon ng presensya ng banal na Espiritu sa pangalan ni Hesukristo, ang aming Panginoon na tumubos sa aming mga kasalanan. Amen. Yes, Lord. Amen. Kaya, yan. Kung talaga kayong nakidasal sa amin, meron kayong Holy Spirit. Meron na.
Di ba? Amen. Galing, galing. Ganun lang naman kasimple. Tayo naman ngayon ay sasagot ng mga, nako, sorry ha, pasensya na kayo at may sariling marathon ng ilong ko. Tumatakbo siyang mag Oo. Hayaan mo lang siya dyan. Hayaan mo lang siya dyan. Sandali lang po. Okay, go ahead. Ako, ano ganito Hindi. po, yung mga Ako muna. Ako muna ang magtatanong. nanampalataya, hindi, Kuya Vince, i-add ko lang, yung mga nanampalataya na tinanggap na nila ang bautismo ng Espiritu Santo nung kayo ay sumabay at makiisa sa panalangin ni Kuya Vince, believe and practice. Sa araw-araw, you ask the gift of tongues, the gift of working miracles. Yung 9 gifts of the Holy Spirit, hingin po natin yon. Later on, we will be discussing it. So, Kuya Vince, go ahead. Oo. Okay Sige, ka na? magtanungan na tayo. Medyo konti lang naman to kaya baka maaga tayo matapos. Yes, First okay. question. Mark 16:16. Acts 8:5 to Fine. 12 and 12. Did the people described in Acts 8:12 become Christians? Yes po, naging Kristiyano sila kasi nanampalataya sila kay Kristo ayon doon sa itinuro sa kanila ni Felipe o ni Philip. Aha. Yes po ang sagot. Dahil lang naniwala sila kay Mm. Kristo, hindi ba? Doon lang. Yes, Kaya, ang kagandahan talaga, pag naniwala tayo kay Kristo, save tayo. Pero alam niyo, mas maganda kung may indwelling ng Holy Spirit talaga eh. Iba eh. correct. Mm. Kasi ano ka, parang may lalabas sa yung kakaiba, mayroong, alam mo tayo, bilang tao, gusto natin magkaroon tayo ng kakaibang powers, di ba? Ah, Supernatural power. normal yun sa isang tao kasi kulang tayo sa kulang tayo sa pansin. Kaya okay lang kung tayo ay humingi ng pansin sa ating Panginoon. Kanya, ngayon yung pagkakataon na legal kang makakahingi ng pansin dahil kulang sa pansin. So, pagka tayo ay naging Kristiyano, puspusin na natin, dire-diretso. Diretso na natin to sa susunod na question. Yes Sa po. Acts 8:14 to 16, had these people received the baptism of the Holy Spirit? Kasi kanina, Hindi, sinasabi mo, tumanggap. Kaya, yes, Christian sila. So, ito naman ngayon, dahil naging Christian sila, ibig sabihin meron na silang baptism of the Holy Spirit. wala. Actually, no. Kasi iba po yung bautismo sa tubig at pagtanggap kay Jesus. Ang tinanggap nila is the quickening of the Holy Spirit. Na Yes. yung naging kawangis na ulit ng Diyos yung espiritu ng tao na tumanggap kay Jesus. Pero yung indwelling of the Holy Spirit, yung I mean empowerment of the Holy Spirit through Holy Spirit baptism, wala pa po. Baptism of the Holy Spirit, wala pa po. Because only Christ, only Jesus can do that. So kailangan hingin Diba? natin yun kay Jesus Cristo. Na, Mm-mm. na, at tagal-tagal na nating Kristiyano, ah kung hindi natin himay-himay ito at inintindi natin itong mga sinasabi sa mga Biblia na to sa salita na ito, hindi natin maintindihan na ganun pala yun. Meron pala siyang dalawang panig. Hindi ba? Two stages ang ang Holy Spirit na yung talagang indwelling, yung talagang puspos ng banal na espiritu, hinihingi pala yun. Di ba? Yes. Kaya, O parang, oo, yung term nga dyan, Kuya Vince, is immersion. Talagang immersion, inilubog yes. ka. Yes, immersion. Ibig sabihin, buong buo kang inilublob sa Oo, kapangyarihan. Yes. nagpasakop ka ng todo-todo. Yes. Di ba? Ang galing. Okay. Ako naman Praise na the magtatanong Lord. sa'yo ngayon, Kuya Oo, Vince. sige. So, sa Acts 19:1 to 5,
ito yung tanong. Yung mga tao ba rito, are these people believers already? Yung sa Acts 19:1-5. Believers na ba sila o mananampalataya na ba sila? Okay. Sagutin natin yan. Yes, of course. Patawarin niyo ako. Okay lang yan. Oo. Yes, of course. Believer sila. Kasi ang pinag-usapan natin dito, kung naniniwala sila, tumanggap sila kay Kristo. So, naniniwala sila. Kaya tama, believer sila. Okay, next question, Kuya Vince. Sa Acts 19:6-7 ulit, had they received the baptism of the Holy Spirit dahil tumanggap na, parang inuulit-ulit para ma-reiterate lang natin, maunawaan nila kung ano yung pagkakaiba ng bautismo sa tubig at sa Espiritu Santo. Had they received the baptism of the Holy Spirit immediately after having been baptized in water? Oo, yan. Inulit nga. Kasi pinag-usapan na natin kanina sa 1 and 2 yan. Yung 3 and 4, pareho lang. So, hindi pa. Hindi pa nila Oo. na-receive ang Holy Spirit. Yung baptism, ha? Yung immersion. Wala pa sila dun sa immersion of the Holy Spirit. Yes. So kasi dito, yung sa Acts 19:6-7, this shows the distinct experience of a person who accepted the Lord Jesus Christ or from his experience of salvation. So yun po yung distinct experience sa Acts 19:6-7. Yun po yun, yung quickening, not the baptism of the Holy Spirit. Yun ang ibig sabihin. Oh, okay. Ikaw naman ang magtatanong ulit sa akin, Kuya Vince. Oo, yung distinct, no? Difference, no? Mm. Ang galing. Yes po. Ang galing. Tinan nyo, miski kami natututo. Noong, Mm. sa bagay, totoo naman yan. Hindi ko naman alam na nagkaroon na ako ng immersion. Ah, kung hindi natin pinag-usapan to, doon lang naging clear sa akin na may immersion pala. Nagkaroon pala ako ng immersion nung ako ay nag-speaking in tongues. 'Di ba? Kanya, yun yung maganda. So, sunod tayo sa mga tanong. Ah, what does Luke 11:13 say we need to do to receive the Holy Spirit? So sa Luke 11:13, paano natin tatanggapin ang Espiritu Santo ng Diyos? Ang sabi po rito ay kailangan nating hingin ito sa ating Diyos. Hingin natin kasi kung ang sa ating Ama na nasa langit, kasi kung ang ama nga dito sa lupa na masama ay kayang magbigay ng mabubuting regalo o magbubuting bagay, gaano pa kaya tayo na gaano pa kaya ang ating Ama na nasa langit ang hindi ibigay sa atin ng Espiritu Santo, tayo na mga humihingi noon sa Kanya. So, kailangan lang natin humingi, Kuya Vince. Wala tayong ibang pwedeng gawin para tanggapin natin ito. Ito ay sa pamamagitan ng paghingi ng buong puso na tayo talaga, Lord, interesado talaga ako na mabautismuhan ako sa Espiritu Santo. Nais kong maranasan ito. Yun po, Kuya Vince. Go ahead. Yan. Next question So, pa. sa 1 Corinthians 14:2, diyan nakalagay yung sagot dito sa ating tanong. When a person speaks in tongues, what are they doing? So, eto po yung sinasabi sa 1 Corinthians 14:2. For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God. So pag nag-speak in tongue ka, ikaw ay nakikipag-usap sa Diyos at hindi sa tao. Yun ang ibig sabihin po nasa 1 Corinthians 14:2. For no man understandeth him, howbeit in the Spirit he speaketh mysteries. Yung kanya mga sinasabi ay mga misteryo. May mga pagkakataon na yung palang binabanggit mong panalangin ay
inaatasan ka ng Diyos sa manalangin para sa isang tao, para sa ikakabuti niya, pero ang nakakaunawa lang noon ay ang Diyos. Subalit ang mga salita ay ibinigay sa iyo sa pamamagitan ng iyong mga dila. Yun po yung ibig sabihin ng 1 Corinthians 14:2. Mga dila talaga, ang daming dila. Yes, Dila because lang, it's tongue. Dila is tongue, di ba? mga dila. Isang dila mo lang na nagsasabi ng maraming lingwahe. I mean ating mga dila, I mean ating tayo na mga when we all speak in tongue, it's our tongue that God is giving the utterance of words. Binibiro Yes. lang Yun ang kita. ibig ko sabihin. Sorry Binibiro po. lang kita. Yes, okay lang. Alam mo si Kuya Vince, oo, ganun talaga. Okay, ang ganda. O, ikaw O, ikaw naman ang naman. aking tatanungin ngayon. So, sa 1 Corinthians 14:14, when a person speaks in tongues, what are they doing? Ano ba ginagawa? Okay. Sa Ah, 14:14. 14:14. Their spirit is praying to God. Alam nyo, kung kayo hindi pa nagtatangs, ako kasi nagtatangs ako, iba siya. Natatandaan ko nung ako ay nasa call center. Wala akong choice kasi kailangan ko mag-work. So ang alis ko, ang aking schedule ay 2 to 12 in the morning. 2 Mm-mm. a.m. to 12 in the morning. So umaalis ako sa bahay 10 p.m. Kasi ayoko ng malalim na gabi. Pag malalim na gabi, yung dinadaanan ko, pag bumaba ako, kasi sa ano ko sa may market sa Globe BGC, wala naman akong sasakyan, so nagji-jeep ako. Liliko doon sa Kalayaan, ewan ko kung, hindi nyo naiintindihan to kasi nasa Bicol pala kayo. So pagliko ko, tatawid ako sa kabila. May mga nakatambay na doon, mga lalaki. Tapos pag naglalakad, bago ka pumunta doon sa isang jeep, pag naglalakad ka, nakatingin sa iyo mga lalaki na hindi mo alam na mukhang Mm-mm. drugistang ewan. Kaya ang ginagawa ko, Mm-mm. paglabas ko ng pintuan, imagine mo 4 hours pa. Ay, ang biyahe ko kasi gabi na, 30 minutes lang, nandun na ako. Kasi Pasig lang to, lapit eh. Mm. So, there is a good 3.5 hours na nag-aantay ako. Kasi ayokong umalis ng gabing-gabi. Unang-una, baka wala na akong masakyan. Kasi madaling araw na yun. Pangalawa, delikado pagka masyadong gabi. Kaya Mm. paglabas ko pa lang ng bahay, paglako ng pinto, nagtatangs na ako. Nakasakay ako sa jeep, nagtatangs ako. Tumatawid ako, nagtatangs ako. Sasakay ulit ako sa jeep, nagtatangs ako. Hanggang sa makatungtong ako sa office. Tsaka ako titigil ng tangs. Ang sarap ng pakiramdam kasi naniniwala ako na ako ay nasa uh, realm. Ano ba Presensya. realm sa Tagalog? Presensya. Hindi. Ah, Kapaligiran ng Panginoon. Nandoon ako. Kasi yan nga yung mystery na sinasabi kanina. No? Na Mm. pag nagpe-pray tayo, yung spirito natin nagpe-pray kay God. Hindi ba? Yan yung sinasabi dyan sa 1 Corinthians Yes. 14:14. Yung espiritu natin, kahit buhay tayo, espiritu natin nakakonekta kay Lord. Kaya hindi ako ang tagal ko, 8 months ako sa call center that time. Never ako nagkaroon ng problema. Next question, please. Okay. Next question, Kuya Vince. Pareho lang ang tanong, pero this is referring to a different Bible verses. Sa 1 Corinthians 14 pa din, sa verses 16 to 17, when a person speaks in tongues, what are they doing? So ano naman dito yung dinidescribe sa 16, 17 na ginagawa mo pagka ikaw ay nag-i-speak in tongue? O, di ba? Nagpupuri tayo sa Panginoon pala. Kapag ka tayo nagtatangs, kasi nga, ito nga, meron din akong na-experience na nakikipag-usap ako kay God na
nararamdaman ko na nakayakap siya sa akin, nararamdaman ko ang presensya niya pag nagtatangs ako. Lalo pag nagpe-pray ako, may specifically pinagpe-pray ako, di ba? Nagpupuri ako at Mm. ano tayo nagbibigay tayo ng pasasalamat sa Panginoon. Yan yung Mm. yan yung ano talaga yung nangyayari kapag tayo ay nagtatangs, di ba? Mm. Kaya maganda yung nagtatangs. Pwede niyo namang hingin, di ba? Pwede namang hingin. Kasi Mm. ako hiningi ko talaga. Kasi yun ang binanggit Yes. ng pastor namin at that time. At hindi wala pa ako sa CCF noon. Ah, nasa ibang church ako. Tapos hinihingi. So hiningi ko talaga siya. Kasi gusto kong maintindihan kung ano yun. At saka may something ang speaking in tongues. So ako na magtatanong, ate. Yes. Sa Acts 2 to 4, 2 verse 4, when someone speaks in Yes. tongues in the Holy Spirit speaking or the personal individual speaking, sino ba ang nagsasalita? Holy Spirit Yes. or the person speaking? So dito sa the person is the one speaking. Yung tao mismo talagang lumalabas sa kanya yung tongue, yung ibang wika sa kanya mismo. Pero ang nagbigay sa kanya noon is the Holy Spirit. Sabi sa Acts 2:4, and they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues at as the Spirit gave them utterance. So ang nagbigay nung sasabihin ay ang Espiritu Santo, pero ang nagsasalita ay ang tao mismo na nabautismohan ng Espiritu Santo. Yun po yung ibig sabihin. So Yes, kaya, tama. pagka hindi ka pa wala pang bautismo ng Espiritu Santo, hindi ka makakapag-speak in tongues because who's going to give you the utterance? Sino magbibigay ng word na sasabihin mo kung wala sa yung Espiritu Santo, Kuya Vince? Tama. Last Okay po. question. Last question na. Last question. Same Bible verse, Acts Yes. 2, verse 4. Who is giving the utterance to the person? Yung sinasabi mo kaninang Oh, utterance. sinabi ko na yun actually sa sagot ko sa 10. Oo, yung utterance na yun, sabi ko nga, pag nabautismohan ka na nasa Espiritu Santo, yung Espiritu Santo na kung saan ka na-emerge o nalubog, o ikaw ay, ano tawag doon, nag-submit, nagpasailalim, yun yung magbibigay sa iyo nung tongues, nung iba't ibang wika na iyong sinasabi na ikaw mismo hindi mo maunawaan, pero ito pala ay nagbibigay papuri sa Diyos, ito'y nakakapag-edify sa iyong sarili. Ito po, ang utterance na yun ay galing po sa Espiritu Santo na iyong tinanggap doon sa bautismo ng Espiritu Santo. Meron talaga. Meron talaga. Ako talaga Mm-mm. magte-testify ako na kakaiba siya. Meron talaga ikaw mararamdaman na bilis, meron kang mararamdaman na presensya, may mararamdaman kang Yes. kakaibang There is pakiramdam na peace, hindi di mo. ba, Kuya? Oo, Mm, oo, yung oo. At peace saka, ng hindi natin gagawin yun kasi gusto natin maging sosyal o gusto natin maging ah maging weird. kakaiba o maging, di ba? Hindi. Yun. Kasi kailangan talaga It's the lahat. power of the Spirit of God. Oo, Mm-mm. power na nanggagaling sa Holy Spirit. Kasi I'm sure may mga nagtatangs dyan, walang Holy Spirit. Ginagaya. Meron akong, ah, May yung iba kasi, ang ginagawa, Kuya Vince, yung tao nakatabi nila, tinuturuan si tao, nakatabi mong nagtuturo sa iyo. No, sige, gayahin mo ko. You speak like this, like that. Hindi po yun biblical. Ang biblical is the Holy Spirit that's giving you the utterance. Di ba? Kaya correct. Natatapa nga maging ako. wise po tayo, maunawaan. Oo. Alam nyo, yung anak nung isang, yung boss ko, kasi doon ako nagsimula mag-Bible study, nadidinig ng tatang sila. Alam mo, ginaya niya. Pero, sa Tagalog, madidinig talaga. Yung tunog pareho,
Pero sinasabi niya, maintindihan mo kasi Tagalog. Tawa ako ng tawa, paano niya Oo. ginawa? Pwede naman eh. Pwedeng gayahin, di ba? Ng kung ano-ano. Kasi gusto lang niyang mang-asar itong dalagitan na to. Tawa ko lang tawa sa Natutuwa ang lang galing. siya. Oh, ang galing niya paano niya napaikot yung tunog. Nilagyan niya nilatagan niya ng Tagalog. Katunog na katunog. Hindi ko alam paano gagawin kasi hindi ko alam paano niya ginawa. Pero nakakatawa. Tapos may ibig sabihin sa Tagalog. Imagine mo, talinong bata, di ba? Kanya nakakatuwa siya. Anyway, yan nga yung katotohanan na merong Holy Spirit talagang kailangan. Kanya, tayo ngayon ay nakatapos na sa ating isang episode na tila baga hindi ganong kadali dahil maraming pinagdaanan si Kuya. Yes. Marami kami Oo. pinagdaanan dito sa episode na to, sa totoo lang. Kanya, Kung alam nyo lang. alam nyo lang, hindi na lang namin sasabihin. But Pero anyway, we succeeded. Oo. yes, natapos din tayo. Kaya ngayon magpe-pray tayo, meron na namang Holy Spirit next week. Kaya God Praise the bless. Lord. Talagang itong power na itong pinag-uusapan Yes. natin is very We really powerful. have to exercise this power, yes. We really have to Eh, exercise this power, Kuya Vince. kailangan talaga Yes. ito. Kasi kaya praise the Lord. At nakatapos kami. So let's pray. Panginoong Kristo, maraming salamat. Amen. Finally, nakatapos kami. At kahit na ako ay may Amen, allergic Lord. rhinitis, Panginoon, hindi. Hindi ako papayag. Kailangan diretso nito. At kailangan makita ng Amen. mga day na pupwersahin natin ang dapat nating gawin sa Panginoon. Hindi tayo magpapatalo sa kung ano-anong ginagawa ng kaaway. Kaya kailangan tayo ay maging malakas sa Amen. presensya ng banal na Espiritu. Lahat ito ay karapatan natin na nanggagaling kay Kristo Jesus. Amen. So, Panginoon, Amen. maraming salamat sa karapatan na ito na nagbibiyaya, nagpupuspos ng presensya ng iyong banal na Espiritu. At Panginoon, maraming salamat sa iyo, sa Amen. iyo na tatlo kayo Amen po. na nagbibigay ng katotohanan sa amin. Thank you very much sa aming istasyon na Bicol Broadcasting System dyan sa Naga, Panginoon. Maraming salamat at kami ay nagtataas at puspusang nagpapakumbaba sa iyong presensya, sa iyong katotohanan. Amen. Ang po ng aming mga kasamahan sa istasyong ito. Bless mo po lahat ng Amen. aming ah, mga gumagawa ng programa dito, Panginoon, ang aming mga technical side, si Kuya Serge, si Kuya Ariel, si Ate Joy, ang lahat-lahat pang nandiyan, Panginoon. Lord God, makikilala ko rin sila very soon. So God, thank you very much that we have this station and we are so blessed to be of use Amen. in your kingdom. So bless the owners, the Villafuertes, lahat-lahat ng mga ginagawa dito. At sa mga Amen. susunod na mga programa pa, puspusin mo sila ng banal na espiritu, Panginoon, nang sila ay Amen. maging mas matatag at matapang sa aming lahat na gagawin para sa iyong kaharian. So thank Amen. you, Lord. Bless Ate Grace and her family. Bless my Amen. family at lahat-lahat ng aming mga kailangan gawin pa sa aming buhay para luwalhatiin ka sa aming Yes. pagkatao. Amen. We pray in Jesus Christ's name. Amen. 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 Pala, Amen. iba, marami tayong mga, Eksakto? oo. Pero meron pa tayo isang minuto. Sige. Mag-update lang Yes. tayo na Ako yun. ah, tayo ay may mga gagawin dyan sa Naga. Kaya ako ay malapit na pumunta dyan sa Naga at dyan na tumira. Tsaka Kanya, ganito, Kuya Vince, dahil Saturday naman ang ating weekly service, yung mga gustong imbitahin ka every Sunday, kung gusto kang pagturuin nila tungkol sa
binigay sa iyo ng Panginoon na gifts tungkol sa ministeryo na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon, pwede ka naman nilang imbitahin. At Oo. si Kuya Kaya Vince ay magaling umawit. You can invite him for a concert kung ikaw kailangan nyo. naman. By then, nandito na siya sa Naga City. Yan. Palagay ko alam na nila yon. Dahil marami namang I'm sure nagpunta sa concert ko diyan noong February 14, 2020. Imagine, remember, bago mag-pandemic yan, nandiyan ako. Kanya, Panginoon, maraming salamat talaga in all of this. Kaya Yes. yung ating future dyan, magtatayo tayo ng simbahan dyan mismo, katabi sa LRV, ano ang tawag doon? LRV LRV Function Hall. Function Hall. Diyan Mm. tayo, Sabado ng gabi, alas 6 siguro. Pero hindi, Yes. i-announce namin kung kailan magsisimula. Hindi pa. Hindi Maghahanap pa pa muna ako ng agad-agad. bahay. Maghahanap pa ng bahay na may parking, 2 bedrooms. Baka meron kayong alam na mura-mura, na medyo maganda. Gusto ko malaking kitchen. Dahil mahilig ako Alam magluto. na yon. Oo. Oo. At may parking, di ba? Kahit sa harap ng bahay, pwede mag-park. Basta 2 bedrooms para si Ate Grace ay doon matutulog kapag gusto niya. Pag Saturday night, hindi na ako pwedeng makauwi noon. Di Oo, ba? oo nga. Diretso na doon. Kanya, yan, magiging masaya ang ating pagsasama dyan. Kaya kung sino man ang gustong umattend ng aming service, Saturday, 6 p.m., sabihin namin kung kailan magsisimula at magkita-kita tayo doon. Ayan, o sige, Yes. mga kaday, Maraming salamat, mga bye-bye. kaday. See you Maraming next maraming salamat. Saturday. Maraming salamat. Nakahinga na ako. Kahit hindi ako Yes, makahinga Kuya dito, Vince. pero nakahinga ako. Yes, Kuya Vince. See you. See you See soon. you! See you soon. Yes. Yes. Yes, Bye. bye.